Ito pala ang kwento ng buhay ni Roberto Bernardo. Noong 2025, naging pambansang usapin ang True to Life Story ni Roberto Bernardo, isang veteranong opisyal ng pamahalaan na umangat mula sa payak na simula hanggang sa pinakamataas na antas ng burokrasya ng Pilipinas, bago niya aminin ang umano'y pag-orchestrate ng isang multi-bilyong pisong katiwalian na kinasangkutan ng mga proyekto sa flood control. Sinimulan ni Roberto Bernardo ang kanyang karera sa gobyerno noong 1986 bilang isang mababang ranggong civil engineering aide sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Civil Engineering mula sa Mapua Institute of Technology noong 1984. Sa loob ng mahigit 3 dekada, unti-unti siyang umangat sa hanay ng DPWH dahil sa kanyang karanasan at impluwensya. Kalaunan, hinirang siya bilang Undersecretary for Regional Operations, isa sa pinakamataas na posisyon sa kagawaran. Dahil sa kanyang mahabang serbisyo, minsan rin siyang ginawaran bilang Outstanding Alumnus ng kanyang alma mater. Nagbago ang takbo ng buhay ni Bernardo noong huling bahagi ng 2024 hanggang 2025 nang siya ang iturong sentral na figure sa malawakang investigasyon ukol sa mga anomalya sa flood control project sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Matapos ang mga naunang pagtanggi, humarap si Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre taong 2025 at hayagang inamin ang kanyang partisipasyon sa isang sistematikong kickback scheme. Pagiging whistleblower. Noong Nobyembre taong 2025, naghain siya ng aplikasyon upang maging state witness, matapos igiit na siya ay nagtago sa isang simbahan upang humingi ng proteksyon laban sa mga makapangyarihang politikong umano'y nagtangkang patahimikin siya. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bernardo na ang mga komisyon o kickback na nagkakahalaga ng 20% hanggang 25% ng halaga ng proyekto ay regular na kinokolekta at ipinapamahagi sa ilang matataas na opisyal at mambabatas. Hanggang sa huling bahagi ng 2025, nananatili si Roberto Bernardo sa kustodiya ng mga awtoridad bilang pangunahing testigo ng gobyerno. Ginamit ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, at ng National Bureau of Investigation, NBI, ang kanyang mga sinumpaang salaysay upang irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang kilalang personalidad sa politika.